Hello sa inyo mga kaibigan, anong oras na ba? 7:19 ng gabi. Ako nga pala si Denki from Mineski TV. And this is NXT Game, Next Game Dota 2 Invitational. Of course, brought to you by nxtgame.com at saka na Mineski Events Team. Siyempre, shoutouts din sa mineski.net. Anyway, ang laban ngayon na mapapanood natin ay ang Signature Trust laban sa Gigabyte Mineski. This is the old rivalry ng tawag dito, Thailand at saka ng Pilipinas. Alam natin na itong Signature Trust na ang dati niyang pangalan ay Myth Trust sa pangunguna nila Kels pumipigil sa pangarap ng Pilipinas para makaabante sa mga nakaraang The Internationals. Well, the exception is actually oo nga nung ding di pala iba pala ang pumigil sa pangarap ng Mineski nung TI5 qualifiers. Yun sila ng Waypong nga pala. Tama. Pero anyway, long-standing rivalry na po ito at mauulit ata ang kanilang pag-aaway. Tingnan natin kung yun ba ang mangyayari dito. Remember, this is best of 3. At ayon sa bracket, kung sino man ang manalo po dito, aantayin lang naman ng first departure a team from Singapore para makapag-proceed sa Grand Finals. So yeah, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Alam natin lahat na medyo galing tayo sa sa TI5 hype And congratulations nga pala sa EG. Yan, nagtiwala ako sa inyo. Hindi naman ako nagkamali. Shoutout sa mga diyan, pumuso sa baliktaya. Pasensya na, ganyan talaga ang buhay. Yung mga CDEC bandwagoners diyan. Pero sa totoo lang kung susumahin nyo guys, para sa akin mas kumbaga parang ang laki rin ng pinanalo ng CDEC, ng CDEC dahil from a relatively unknown team. Ano lang sila para silang kumbaga offshoot lang sila ng LGD. I believe they're the tier 2 team ng LGD, kumbaga parang backup lang. Pero naungusan nila at sila nga ang lumaban sa Grand Finals, getting second place. Nag-uwi din sila ng medyo masarap-sarap din, $2.8 million. Not bad for a team na hindi naman kilala at galing sa galing sa wild card. Kaya tingnan natin ngayon kung makaka-apekto ba ito sa meta. Ayan, kitang-kita natin. Signature Trust, ang bilis ng pagtanggal dito. Winter Wyvern and Leshrac, lahat ng kulay blue tinanggal. Samantalang Gigabyte Mineski, knowing the power of Lakel's, Queen of Pain removed, undying din para siguradong wala silang magagamit na medyo annoying at saka anti-tempo na support. Signature Trust, syempre, Instapic Gyro na yan. Samantalang Gigabyte Mineski, BH, Lina ba ito? Tingnan natin. Yun yung BH Shadow Fiend pala ang gustong gawin ng Gigabyte Mineski. And anyway, gusto ko lang palang i-highlight na nandito po si Bimbo. Ang nawawala ngayon sa Mineski is si paring Owa dahil nag-aaral daw. Yun nga hindi ako makapaniwala. Ang alam ko, ang nag-enroll si Gio. Pero ba't si Owa ang nawala? Pero anyway, Gio, si Jessie Vash, si Kuko Palad at saka si Jules po ang maglalaro para sa Gigabyte Mineski. Samantalang sa Signature Trust, hindi ako sigurado kung wala si Aaba. Sino pa? Si MyPro, ito pamilyar. Si Lakels andito, si Jap, who are you? Yan, kaya hindi ko alam kung sino siya doon kasi yung pagkakakilala ko sa kanila, syempre yung old school Myth Trust lineup. Pero anyway, Gyrocopter task dito. I feel na kinuha to ng Signature Trust kasi gusto nila, ayaw nilang ibigay yung combo BH task can snowball pretty powerfully pagdating ng mga mid-game. Mahirap pigilan Una sa lahat, ang ganda ng properties ng snowball. Tapos, isama mo pa dyan yung farm factor coming in from track na talaga na magbibigay sa'yo ng napakalaking advantage. And, alam nyo, dati, minamaliit ko yung track Pero ngayon, sa experience ko, kasi ang laki pa talagang tulong niya. Naglaro ako minsan gamit ko Rubik. Nanakaw ko lang, medyo talo kami noon kasi yung kalaban namin, 3 yung core nila, 3 carry core. Samantalang kami, isa lang ang maasahan, PA. Yung support, yung mid namin noon, Tempo Hero lang, Wind Ranger, hindi masyadong right click kumpara naman sa Ember and I think yung kalaban namin nun Ember, Gyro, ganun. Basta nag-try hard yung kalaban. So ako support Rubik. Nanakaw ko lang yung track and sobrang nakahabol kami. Yung PA namin biglang naging 30k net worth. Nanakaw ko pa lang yun as in yung first instance na nanakaw ko siya. Nanalo kami ng team fight. Spam lang ako ng spam ng track. 30k net worth. Tapos yun na. Hindi na kami napigilan. So yun. Para kumbaga people are I think underestimating the power of this ultimate. Parang kahit tanggalin mo yung Jinada at saka Shuriken Toss, itira mo lang yung Shadow Walk at saka track, solid na si BH Pero ang challenge nga lang doon, syempre 4v5 yung laban. Anyway, Gigabyte Mineski kumuha na kagad ng ES dito following the ban of Storm Spirit and Clockwork. Talagang alam ng Gigabyte Mineski kung sino yung dito pipilayin.
At questionable kung sino pwedeng gamitin ni Lakels dito. Pwede siguro mag-gyro kung gusto niya. Anyway, Phantom Lancer at saka Darkseer naman dito. Just to be sure, di ba? Alam ng Signature Trust na malakas ang farming potential ng Gigabyte Mineski. Yun, sasabihin ko dito na pwedeng win region na lang ang kunin nilang mid dito kasi alam natin na medyo yun ang better advantage na hero versus kay SF. At gusto kong tingnan yung chat eh. Yun ang binubuksan ko kanina pa eh. Hindi ko lang mabuksan. Medyo bagal kasi ng aking cellphone. Tapon na yan. Bukas. Mali ako ng pinindot. Facebook binubuksan ko. GG. Anyway, hello sa inyong lahat na nanonood ngayon. Alam ko, nagkataka kayo. Kuya Denki, ano ba tong NXT Dota 2 Invitational? Ganito kasi yan. Ang next game, ito yung, kumbaga, ito yung pinakabago ngayon at pinakamalupit na betting site na pwede nyo puntahan. Baka sabihin nyo, Kuya Denki, ano naman ang bago dyan? Baka naman, marami namang ibang betting site dyan. Itong nxtgame.com, guys, hindi, bukod dun sa yung mismong betting, meron din siyang side bets. Kung halimbawa, pwede ka mag-side bet na kung sinong team yung unang makakakuha ng Roshan or kung sinong unang makakakuha ng First Blood. Effectively, giving you more opportunities para magkaroon ng easy Bugattis, di ba? So, yan. It's a first from NXT game. Hindi ko sure kung meron ng feature na ganyan yung iba, pero itong NXT game, nauna. At alam niyo naman na more options mas maganda, di ba? So, I suggest you guys try nxtgame.com. Sobrang ganda niyan. At lahat ng games natin for the Dota 2 Invitational is of course nandun sa nxtgame.com. So, feel free to bet away. Alam natin na hindi natin maalis sa atin yan. Na pusta-pusta din kapag may ako nga, nung pub stamp, napapusta ako ng wala sa oras ganun talaga. Siyempre, may narinig kasi akong pumupuso dyan sa, sa SIDEC. Ako, paniwala ako nun sa mga kuya natin from EG. Di yun. Easy Bugattis. Anyway, gusto ko to. Earthshaker Dazzle, a little bit defensive. Samantalang ang sagot ng Signature Trust, si 17. Ayan, nilabas na po mga kaibigan ng nagbibinata si Spirit Breaker. Anyway, gusto ko sana i-point out dito na sobrang defensive ng lineup ng Mineski. Pero hindi ko sure kung kayang i-breach ng Spirit Breaker and Tusk. Itong ginagawang net ng ating Pinoy team. Pwede rin naman siguro with another support. Can be a Spirit Breaker offlane really or a Tusk offlane. Pero maraming pwedeng options dito. Ang question dito for Gigabyte Mineski is how will they face the wrath of a Spirit Breaker? Yes, they will do a 2-1-2 I believe. Protecting Shadow Fiend, hindi pala 2-1-2. 1-2-2 setup just to have a cover. For SF, Earthshaker, pwedeng mag-roam. Bounty Hunter, pwede rin mag-roam. If this will be an offlane Earthshaker, alam mo na kaagad na medyo mga problema siya sa Tusk at saka sa Spirit Breaker. So, yan. Dazzle might be relegated towards helping si Kuya SF. Pwede rin namang hindi. Kung magsosolo si SF, alam na natin na medyo mahihirapan siya. So, yan. Tingnan kung gaano ba ka roam-oriented ang Gigabyte Mineski sa ganitong setup. Remember na laging mismatched ang SF kay Wind Ranger. Unless skill level na paglalabanan natin dito. Tinanggal ang isang carry na pwedeng kunin ng Gigabyte Mineski which is Razor. Samantalang alam ng Gigabyte Mineski na ang gusto ng Signature Trust is another support. So removing Rubik from the equation para wala silang combo setup. Not to mention hindi man nakaw yung mga valuable skills such as Fissure and Shallow Grave. Rubik mga kaibigan, nag-jump up sa sa popularity dahil nga naman sobrang sarap gumamit ng spells ngayong meta. Cooldowns have been reduced, spells have been improved, mid-game has been more action-packed than before. Kaya alam mo na kagad na medyo magfe-favor yung heroes. In particular, yung hero na capable na mag-dish out ng napakadaming skills at once. Diba? So, Rubik dito, akala ko dati patay na siya sa meta pero nagbabalik siya siguro kasi may bago siyang set at saka may bago siyang immortal. Hintayin natin yung carry na gagamit ng Gigabyte Mineski. It can be someone in the range of Ember Spirit. Pero hindi maganda ang safe lane Ember feeling ko. Someone that can go toe-to-toe with Gyrocopter. Tinanggal na si PL So, mahirap ata. Medyo nag-iisip din ako. Draw Ranger, medyo OA. Slark can be good, I guess. Para hindi siya masyadong matatakot sa Spirit Breaker at sa Tusk. Ang problema nga, yung Gyro, medyo mache-check niya dito. Maganda rin yung cover ng Dazzle at saka ng Dazzle sa kanya. Kung sakasakali. Pero carry Lina ata. Hindi. Okay. Pwede silang mag-carry Earthshaker. Sa totoo lang. Comedy gaming na ito. Or maybe a safe lane Lina or a safe lane SF. It can be either or.
kung sakasakaling kung anong gawin ng Mineski dito, and this is a very interesting draft from them. Hindi ko lang alam kung execution-wise maging effective ba to. Tandaan natin na may task at saka may spirit breaker na sadya nga namang mang-aasar. At yung number one hero, si paring Corky, kahit pa paano, malaking threat yan dito sa Gigabyte Mineski. So this is game 1, easy lang kayo. Hintayin natin yung final drop ng Signature Trust. Medyo nakakainip at pinag-iisipan nilang mabuti. All they need is another support. Lion would be good owing it to their lineup na medyo hyper-aggressive at talaga nga namang gutom na gutom sa paggagank. Pero hindi naman natin sila pwedeng pangunahin. Lion would be good. Actually, kahit Shadow Shaman para lang sigurado makakahuli sila. Lina dito would be the challenge if they would get any other squishy support. Pero at least, di ba, may pantapat dyan. Oh, yun. Mic ko ba yun? Sorry. Ayan. Gusto kong mabasa yung chat kasi malamang marami nang sinasabi yung mga kuya natin dito. Buksan natin yan. Bumukas ka, Zer. Ayun. Bane na lang daw. Sabagay o nga na, Bane Elemental mga kaibigan can stop SF from farming mid or maybe Lina among... Okay, so SF mid to, I think Jules would be carrying. So, ayan na natin. Offlane Earthshaker nga. Okay. So, hintayin natin matapos ang pag-draft dito. Kukumpalat mga kaibigan. Relegated towards supporting. But this would be a roaming support. Kaya medyo iba naman siya siguro. Pwede rin namang offlane Bounty Hunter. Diba? Pero sa ganitong sitwasyon, guys, pag nag-offlane ka na Bounty Hunter, medyo obvious na obvious. And expect Signature Trust to get sentries along their way. Kaya yan, ibubuksan ko na kagad yung item tray natin para alam mo na kaagad, di ba? Iko-close lang natin yung mga dapat i-close. At hintayin natin mag-reconnect. Again, this is NXT Game. Next Game, Dota 2 Invitational, brought to you by nxtgame.com and Mineski.net, of course, ng Mineski Events Team. Ako nga pala si Dengi from Mineski TV. Please don't forget to follow us dito sa Mineski TV. Follow and subscribe. Hindi ko alam kung alin dun sa dalawa. Basta, pagsabayin nyo na. Ayan, kung hindi pa kayo naka-follow sa Mineski TV, syempre para updated kayo lagi kapag meron kaming mga games na i-stream or i-cast, isa kayo sa mga unang makakaalam. Of course, don't forget to follow yung mga fan pages natin dyan sa Mineski.net, Mineski Events Team, Mineski Dora, at Mineski, yung lahat, yung kabuuan ng Mineski, di ba? Of course, kung gusto nyo rin makaalam ng mga bali-balita at ang mga bagong info, anything about esports, maganda rin na lagi kayong mag-check sa Mineski.net. We make sure that we would get up-to-date news, hindi lang sa esports scene locally, kundi sa buong mundo. Hindi lang Dota 2, hindi lang League of Legends or kung ano man ibang game, basta lahat. Diyan yan sa Mineski.net. Tapos, malaking dulong din kung gusto nyo i-follow kaming mga casters, Lon Trike, Duno, Denki, Bianche, RJ, Adi, Eliza Taylor, si Kaz, si Vil. Kaya marami kami dyan. Kasi we try our best to share you valuable info. Lahat ng nangyayari about esports. Hindi lang kami puro selfie-selfie. Yan. Baka sabihin nyo, Denki, ayaw namang makita mga selfie nyo Baka ako may selfie. Yun. So, mag-enjoy lang tayo. Hindi natin magka-load natin. Yan natin. Yung paborito kong hobby. Habang wala pa ng PPL, ayan. Medyo makati ata ang likod ni Bane. May stiff neck ata. Ayan, si Corky mga kaibigan. Hindi lang siya nagkasik ng lagim sa LOL. Pati sa Dota 2. Damay-damay na ito. Okay naman. Walang kakaibang pose. Wala din kakaiba. Wala pang pinip. Oh, wala pa. Sa kabila. Anong kamusta? Oy, grabe naman, sir. Grabe. Medyo galit. Si Kuya SF mo. Naka-game face on ka agad. Natin. Ano yung mga ginagawa nila? Ayan, mukhang okay lang naman siya. Si ES. Ayan. Wala namang nangyayari dito. Si Bounty Hunter. Okay naman. Hindi ka to. Yung iba, pag nag-load, medyo alanganin Ayan, okay naman to. Okay. Okay lang siya. Okay lang. So, ano sinasabi sa chat? Basahin natin. Hindi ko makita. Ang liit ng sulat. Ayan, sabi lang niya, boss. Ayun nga pala, binabati ko nga pala si paring Nigel Contreras, nanonood siya ngayon. Hello. Shoutout sa EG. Hello. Galing nyo. Balato naman dyan. Syempre, shoutout sa lahat ng nanonood ng TI5 at saka yung pumunta sa MSI Pub Stamp na ginanap kahapon. Kaya maraming salamat sa tumangkilik at nag-enjoy kasama namin sumigaw ng USA. Aray ko! Yung tuhod ko sa table medyo masakit. Ano sabi niya?
Offline daw. Naku po, offline, sir. Hindi. Hindi naman pala. Paring PNF Wawen, try mo lang i-refresh. Ayan, wala tayo atang online na mga admins ngayon, pero we'll make sure na may magsasabi sa ano na. Ayan, di ba? Okay. Siguro delay lang tong chat na to. Ayan, ano daw? Ewan ko, ano daw? Kasi, delay nga pala to guys kaya kung mag-ano kayo ng may sinasabi kasi di ko na basa, di wow. And ayan, hinihintay lang natin magsabi sila ng G. Shoutouts nga pala sa ating admin na si Icecast. Yan ang pinakabago nating Marshall for NXT game. Yan, napakalupit niyan. Kilabot ng chicks. Ayan na, start na game. Uy, sa wakas. Ayan, item. Ayun, kagad mga si Yasha Maru na Nigurado. Obs and Sentries. Yan ang sinasabi ko. Ngayon, alam na nila kagad since Kuku, ang kilabot na offlane ng Mineski, gumamit ng BH, malamang sa alamang, ano na ito? Diba? Wardan na ito. Pero of course, BH obtained the Sentries of his own. Just to be sure. So yan, pakilala muna natin mga players natin dito mula sa Gigabyte Mineski. It's our very own homeboys. Bimbo as Shadow Feed na Shadow Race agad ang kinuha mga kaibigan. No comment. Ayan. Gio naman as Dazzle. We have Jules as Lina. Kuku Palatas Bounty Hunter and Jesse Vash as his trademark Earthshaker. Sa kabilang side ng mapa, si MyPro dito, Wind Ranger. Ayan, naglalakad na kaagad. Oy, ang lakas ng sounds. Yasha Maru as Banong Elemental. Dito si Hehe as 17. Oy, magpa-click ka. Si Jap naman dito as Tusk. Of course, Lakels would be playing Gyrocopter. Kaya ito na, tingnan natin. MyPro dito, mid. Nagkakatinginan sila mga kaibigan. Tingnan mo, ang ganda ng tayo nito. Plug ceremony mo ka nagde-date. Kamustahin natin sila. Kamustahin natin. Yan na. Diyan muna tayo. Mag-usap tayo. Ayan, hintayin natin. Mga pinatugtog na po ang pambansang awit pero naglakad na sila. Ayan, na-charge na po. Ang ganda ng Buraku. Nasaan manggagaling? Babangga ba siya? Siyempre, hindi. Diretso. Pero matutulak mga kabin. Ang ganda naman ng pose dito. Nakuha ba niya? Nakuha ni JB ang bounty rune. Pero ang kapalit nun ay ang kanyang buhay. First blood agad. MyPro. Kahit walang rune na naig pa rin ang kabutihan samantalang Geo dito would be killing Lakel. So Kerry is out. Tingnan natin kung worth it ba yun. Ako, Kuko. The stun mga kaibigan. Right kick mula kay Juice. Patay dito si Jap malamang. Ay, nagdust pa para lang masabi. Ito, dire-diretso lang. Yasha Maru hindi pa tapos ang laban mga kaibigan. Boxing pa rin. Jay dito, mukhang sulit at ang Shadow Race ka mo. Bitaw mo na yung race mo. 1. Isa pa. 2. Benga mga kaibigan. Jay. 1-1-1 ang score at medyo okay yun para sa kanila to be honest. Patingin ng patingin. Ibaba mo, pre, please. Please, fight recap. Ayun, thank you. Kita natin mga kung anong nangyari dito. Ang namatay isang mid, isang carry at isang support. Sa kabila, mid at carry din naman. Pero kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano na offset yon with the last kill silang nakakuha. Ito, Kuko mga kaibigan, nakaasar lang, no sentries, but I think MyPro smells what's up. Ayun, huli siya. Raze, nasa na? MyPro. Anong gagawin niya? Hindi siya nakakuha. Wala pa siyang dito, wala pa siyang windrun. Right click na lang daw muna para kay Kuko. Sige, tikman mo pana ako. Ano, diyan ka pa. Dito sa may baba, mag-isa lang si Jules, matapang. He knows, he can check Hehe kung nasaan siya. Sa ganitong klaseng style, Jap dito might be getting some farm as well. Mo siya ang nag-right click dito Hindi, hati sila. Hindi ko alam, parang pub lang ito mga gaano. Kanya-kanyang kanya-kanyang last hit. Yan na tayo ngayon Pero anyway, Kuko nangaasar lang, lakas mga buset with Orb of Venom at his side. Alam mo, lakas mang right click niyan. Ano sinasabi sa chat? Gusto kong kita Kung natutuwa. Oy, nakita ko yan. Chinarge na kaagad. Ito, penga dito. Hehe, right clicking Jules. Sa stun will be there. Ang ganda ng snowball. Almost perfect timing. And here comes 17. One more click. Nagbago ang isip. Parang girlfriend ko lang. Sabi niya, hindi na. Wag na. At mukhang makakahinga ng malalim dito si Jules. Nasa na kanyang salve? No salve for him. Might be... Hindi, wala pang heals Pero nakita agad. Sabi ni Kuko, halika dito. Yun na, snowball dito. Mula kay Jap. Stopping him from doing something. Pero at least nakakawal pa siya for right clicks. Remember na meron siya Orb of Venom. So lamang na lamang siya pagdating sa pacing dito. The slow would be there. Not to mention the DOTs. Where's the help coming in from MyPro? Hindi, alam niya. Siyempre, alam niya. Priority on farming, di ba? Tao ka lang Farm to di ba? Usong-uso yun ngayon Ako, di ko alam. Ay, pero, ganda naman ang lubid nun! Parang pinag-usapan, the sentries is doing it. Kuko Palad might be in danger. Right click pa more pero binigay ang last hit para kay MyPro and now he secured his bote.
Pero may bote rin naman si Bimbo. Pero at least it's a big thing coming in from MyPro dito. Yung ganung klaseng setup, kumbaga, hindi ka na dapat malungkot nun eh. Nakakuha ka ng magandang lubid, just in the nick of time, andun si Bane Elemental. Ito may mamamatay atang isa, hindi, dito nakapagtago ng husto. Nice one. The burst from Jules is not enough, not to mention. Mukhang level 2 dazzles with poison touch, not really that scary. Pagdating sa offlaning, kahit sabihin natin na dalawa yan, kung hanggat wala pa siyang shallow grave and with that defensive option, hanggat hindi sila umaabante, okay na okay si Jap and Company. Pero ngayon alam ko nakaprente ang Mineski. Wala si 17, alam nila. So ngayon play safe sila. Bimbo just moving in and out of the lane. Siguro naghahanap siya ng stacks. Alam niyo na si Jesse Vash na ang bahala sa ganon. Kuko naman so far safe and sound. Only dying once and walang ginagawa ang signature thrust to offset Mr. Kuko Palad. Pero ito may charge si Jay. Alam niya ata. Tingnan natin. Nalubinan na kaagad. Grabe naman chicks tayo. Pero ito na maparating na mabay si Hehe. Boom! Panes! Sasa ng 17! 17! Wala si 17 mga kaibigan. And Jay, perfect timing ng pagtipi. At ngayon si MyPro nasa piligod. No choice but to use Windrun. To run away. Bimbo. Perfect raise. Grabe, tadhana na ito. Kukupal naman, nakatago pa rin siya. O yun nga lang, naglapag na ng sentries. Yashamaru in charge of detection. Giving Lakels the space that he needs. He is 29-30 last hits at 40 minutes in. May charge dito. Alam ni Jap. O hindi alam ni Jules. Pero dapat, alam na natin, nangangamoy gera na. Pero nakita niya, nakita ng sentries, ng observers. Pero na pa rin natin, top na lang niya. 17%. Banasa ng 17. Hindi pa tumatama nga, wala pa si Daisy 7. Pero sinama sa snowball. There goes the 17%. Hehe, killing him. The score is now 4-4. Not sure kung kanino paboro yun. Pero sa Gold Cup, nasa signature trust. Kasi nga, medyo maganda-ganda ang farming ni Lakels. Remember, this is Jules. Dying in the hands of the off-laner. Habang sila Lakels naman, perfectly farming. Wala ka challenge sa kanya. Level 6 already. At sabi niya, sige, magkagulo lang kayo dyan. Basta ako, nakuha ko yung gusto ko. Gio. Ang gagawin niya, wala lang. Jules dito. Hindi mo binigay kay Jules. Nilasit pa ni, Gio, iba ka rin MyPro. Wala rin lang. So far, the items is a little bit stellar. Hindi pa naman siya ganun kalamang. Pati na, anong binubuo niya? Boots of speed. Sa wakas, makukuha na rin niya. Medyo Miss Micro ata yan from the courier. Maybe he wants to finish his, tawag dito, face boots. Pero mukhang hindi nataabutin ng umaga. Jap. In position right now for a gank. Are we gonna see a charge from Kuya Hehe? Mukhang wala pa ata. Jesse Vash safe and sound with Soul Ring. No boots as of now. Level 3. Ito na, may charger rin Master Numabe. Para dito ata kay Kuko. Kitang-kita siya. Dust would be used. At ngayon, what a perfect timing para kay Lakels makakuha ng kill. May stun pa coming in from Jesse Vash for coverage. Pero ang problema, hindi ata yun epekto kasi mamamatay din siya salamat sa dust. At yun ang utility na bibigay ng isang Spirit Breaker sa laban. Anyway, nahuli dito Mabe. The slow would be there. Makatakbo ba siya? Pwede niya gamitin Charge of Darkness. Pero binugahan ako po! Dalason! Nga rin, papaputok pa Mabe. Amuche, hindi! 21 ang natira. Sayang. Pero kung may siya nun, kung may tawag dito, may Orb of Venom, sulit sana. Pero hindi naman lahat ng hero nag-Orb of Venom, di ba? Ayan, so uwi na naman po si Kuya SB mo. Samantala ito kukupalat Invis again. Where's the detection? No detection from anong ginawa ni Diyos? Nag-stun lang sa wala, pero kailan the Rikis would be there. The slow, pero Jay would be taking that last hit. Scaling spree siya. 4 guys was there. Gumamit ba ng track? Walang track point. So, yun, wala lang. Dumating lang siya doon para masabi. Mga haras ba siya? Lakels dito wala ka problema. Dying only once kung kaninang first blood yon, yung kaninang first engagement. Pero after that, it's all farming and a kill for Kuku at end. Na-charge siya. Nasa ng backup. Sige, atras siya kunwari. Bibili ako ng item. Pero ito, bibili talaga ako. Nasa ng backup. Ito na ba? Nagkakaabangan tayo dito. Remember, medyo hindi ata alam ni Kuko. Ayan, nagtawag siya ng backup. Jesse Vash is here. Call down! Eto na po mga kaibigan. Tago ka pa, ha, Dust! Yun na, saktong-sakto. Pero nakapag-stun pa rin Fissure. It won't be enough. Knockout buhay. Sabay right click. Patay. Jesse Vash
tried to do something pero hindi niya maliligtas. Si Kuko Palad with that kind of combo. Remember, ang ganda ng ang ganda ng tago factor ng ng signature trust Umatras muna matras muna sila Kels. Bumili ng item, alam niya na yung timing ng pagdating ni Hehe medyo matagal-tagal pa. Not putting on too much offense para hindi matakot bigla yung Mineski. And just in the nick of time, labag ng call down, everything went better than signature trust is actually expecting, I believe. Kasi alam nila na may fissure May fissure block Pero they would be enough para makuha ng kill. Tingnan natin yung net worth. Wow. 5.2k para kay Bimbo. So, dahil happy free farm siya dito. Not to mention, nakakuha siya ng killing sprint, still untouched. Dito sa may mid lane. Samantalang ito, I think mag-rotate na ang signature trust. Kailangan nila mag-ikot-ikot Since they have Tusk on their side, kailangan mas aggressive sila. BH dito needs to also rotate at the very least just to give some track tawag dito, bounty para sa Mineski. Nang alam natin na medyo nahuhuli. Tingnan natin yung gold graph hindi pala, sorry na. Mineski pala nangunguna dito, pero ang problem ay hindi naman nila alam, hindi naman nila kita yung net worth Kaya kailangan nila dito medyo magkaroon ng konting heads up. Kuku, wala pa ring level 6, yun ang problema natin. Hindi siya makaka-farm dito sa may gitna kasi meron sentry wards. Ayan, kung risky play ata si Kuya Kuko mo. Ayan, sipat siya. Ayan, lumakad na konti si Mike. Sabi niya, alam ko nandyan ka, nasa ng lubid. Abangan natin. Ayun grabe naman! Patulugin mo, boy! Eto na ang snowball. Cancel that thingy. Patay ka agad. Tusk bursting out. Kuko Palad at mukhang suki ng signature trust 043 across the board. Dito si Bounty Hunter. Talagang lahat, sabi ko sa iyo kung ako sa kanya, medyo nag-chill ka lang dito. Pagdating ng level 6, siya umikot. Hindi yung masyado ka nagmamaasim. Remember, this is already, tawag dyan, hindi naman, ito ay isang Dota 2 Invitational. Hindi mga chuplets na naglalaro dito. Lahat na nandito ay in-invite. Goes to show na legit yung mga players dito. Hindi ka pwedeng magkaroon ng mga ganong klaseng plays na medyo weirdo at saka alam mong kayang-kaya counterin. Kung sa pubs nga pwede mo napakadaling anticipate So yan, Mineski paying the price. I think medyo okay na yung farm ni MyPro nag-dust ng sila, nag-smoke. Mamagana sila matatag, nakuhuli ka agad. Pero may tulong ito, Mineski na Charge of Darkness at siya pa ang namatay. Akala ni Jules easy game yan para sa kanya pero hindi pala. Nag-cancel ng TP sino? Nakita ko yun, nag-cancel ng TP. Hanapin natin. Sino nawalan ng TP dyan? Siguro si Jesse Vash. Pero ito again, another offensive. Si Gio Mami napalagay ng kapote sa sarili pero mag-e-expire din yan. Dapat kay Hehe yan. Narinig nyo, tumunog na yung Nether Strike. Pero syempre, sabi ni MyPro, akin yan. The score is now 5-9 in favor of Signature Trust. Naku po, call down again. Para dito kay Jesse Bash. Habol ba sa dito? Nasa ng Wala pa yung Rocket Barrage. Pero mamaya na ako dito kumukover, Jules. Nasa ng Kidlat. Syempre sa kanya yan. Laguna ka muna, boy. Pero may may Kuku charge coming in. Let's see kung meron bang cover dito. Babangga ata kay SF. Naku po, Jay. Pag ito bumangga, giba. Hindi pala bumangga. Mamaya roll lang muna. Pero tatapos si Jap dito. Nice track. And he's gonna die. Dominating for Bimbo, while MyPro taking that tower. Not sure kung worth it ba yun para sa Mineski na yes, they are getting kills. Bimbo dito getting fat with Hand of Midas on his side. Pero bumubukas ng dahan-dahan yung mapa ng Gigabyte Mineski in comparison to Signature Trust na talaga nga naman mo kung kulang na lang i-auction yung mga Tori nilang medyo fresh pa naman. Halos walang galos, especially the top lane. Jay dito, naka-charge na naman po. Abangan natin si Daisy 7. Ito na paparating na. Makakuha sila ng first tower dito. Pero let's see kung meron ba contesting na mangyayari. Bimbo getting that one. Pero ito na pabangga na mga kaibigan. Problema nasa 5. Atras ka agad si Kuya Hehe mo Takot din siya Kung nag-perso siya doon, kakain siya ng alikabok. Isang fissure lang sa mukha. Dedo siya. So ngayon, Jap, medyo may track. I think he should tell his teammates to at least get the hell out of himself. Ayan. Layuan sila. So, get the hell out of here. Ayun. May dust. Bakit? Ewan. Hindi ko alam. No idea kung ba't siya nag-dust. Siguro kanya-kanya tip lang talaga yan. Maybe expecting tawag dito, BH to be there. Pero knowing Kuku, medyo nasa iba atang dimension. Naghahanap siya ng nag-jungle dito.
Back to the movement. Nag-drawing na. Nag-drawing na si Mypro. Sabi niya, andito yung mga Yantra, puntahan natin. Ito, kamusta ka naman, pre? Ops charge won't hit. Pero tamaan ba ng Dusterino? Hindi. Track would be used. Ako po, SF, nag-ulti, kinansel agad ni Bimbo. Siyempre, medyo nasa mali ata sila niyan. Wars would be there. Nakita nila. May ops doon. Pero tuloy pa rin Bimbo Mame with the Shadow Blade. Old school. Very old school. Ito na. Magkakabulo ng Muche. Boom! Panes mga kaibigan. Yashamaru. Patay ka agad. Pero kung dito. Napaganda ng cooldown. Pero problema mga kaibigan. Isa lang Manjajay Pats. That cooldown do. Pero killing 2. Actually, I was wrong. Double kill pala yun. Jay with another double kill. Akala ko yung cooldown na yun para lang sa isa. Pero nagkamali ata ako ng tingin. Triple kill pala kay Jay. Pero mamatay siya giving that streak for Mypro. And I think it's a disaster. Para sa Mineski, wala silang sentries. Yes, they don't have any detection right now, giving the opportunity for Bounty Hunter to live another day. Ikikwento niya sa mga apo ng Mineski kung ano nangyaring kababalaghan. Grabe. Well, Signature Trust is actually in a very good situation right now. Maganda pwesto nila sa laro. Kahit sabihin mo ng networks papunta sa Mineski, dahil sa track bounty, ang ano dito, ang punto dito, tumataba na tumataba si Gyrocopter. Kasi ganun sa Dota hindi naman pag tumataba ka, humihina din yung ekonomiya ng kalaban. With certain exceptions, unless halimbawa pinupugo mo na pinupugo pagdating sa kills. Pero kung yung farm versus farm, habang lumalakas ka, syempre lumalakas din yung kalaban. Kaya ngayon, hindi pwedeng mag-bank on yung Mineski doon na parang, basta kami na, kill kami ng kill, okay na kami. Kasi sila kills, tumataba din yan. Ngayon, tingnan mo, meron na siyang meron na siyang Helmet Dominator and a possible BKB yung mouse ko. Nagre-rebelde! Ayun, tumigil na. Uy, ano nangyari sa mouse ko? Ba't ganun? Nagre-rebelde siya. May gumagalaw ba ng mouse ko? Ayan, anyway, Q kumabi na huli to. Kukupal, mamamatay siya malamang sa malamang. Yes, he's dead. Oy! Buhay! Hahawa dito, na-right click pa. Isang uppercut man dyan, Jap. Wala siyang uppercut, mabuhay. Ito si Kukupan, nabuhay nga siya. Binato ng shards, nakailag dito, Jap! Nagcha-cha-cha! Ngayon siya naman ata mapupugo. Humahabol pa rin. The fissure would be there. Jap! Dying! Kukupalan! What a statement! Sabi niya, papatayin mo ako ha. Ulti! Hoy! Ang ganda naman ng Echo Slam. Pero Bimbo, nalubid ka agad. Andito na sila. Kels, Mypro killing spree. Jesse Bash, lying in hands. Double kill. Dumating si Jules. Suma-right click. Naku, tinamaan siya. Napakaraming laser barrage. Makatako ba siya? Double kill para kay Kukupalan. Para nakacharge siya. Oh my goodness. RIP! 17. Wala siyang detection! No detection! Mega kill ang double kill para kay Mypro. Tuloy-tuloy pa ng laban dito mga kaibigan. NXT! $2 invitational. Hindi pa tapos ang boxing. Ano ba si Kukupalat? Sabi niyo tutulong pa rin ako. Shuriken toss! And grabe! Kukupalat with a sliver of HP left. Nilagay pa niya ng track. Saan ka pupunta? Tapon basura. May detection kaya mong gamitin. Right, patuloy si Kuko dito nakapag-heal pa rin. Sabi nila kahit kaming dalawa na lang! Kahit kaming dalawa na lang! Kukupalat! Grabe! From nothing to something at gumagalaw talaga yung mouse ko. May multo at hoy. Mouse, don't. Hindi. Ginagalaw ni Francis yung feeling ko. Pag ginalaw ni Francis, gumagalaw din sa akin ata. Naknang. Gumagalaw mag-isa Hindi ko ginagalaw, biglang gumagalaw. Creepy hindi, feeling ko yung multo lang yun sa office. Sige. Yan, so tingnan. Sa ngayon, ayun, gumagalaw. Ayun. Wag mo baklan yung net. Lalabanan ko siya. Huwag mong galawin. Anyway, charge. Naku, nagbagong isip. Ba't ganun? Weird. This is weird. Ngayon ko lang to na-encounter. Ginagalaw nyo yung network to. Huwag mong galawin. Please. Natatawa na ako, promise, guys. Wala naman. Wala. Nawala lalo. Iba na gumagalaw niyan. Iba na. Hulo! Ayan, ako na. Yan, lumalaban. Ano to? Hala! Sabihin mo. Yung team fight. Yung team fight! Ayan. Yung team fight. Please. Ayan. Patay yung BG emblem. Okay lang yan. Ayan. Yan na. Nawala na yung multo. Guys, nawala na yung multo. Okay na tayo. Dito. Nahuli. Jules. Sinarge kanina. Pero it was stop. Shuriken toss. Hitting how many people? 2 lang. So, okay lang naman yan. Pati nga mga items. Smoke gank.
Coming in from Mineski. Tingnan natin yung... Oo, pagalaw. Please. Feeling ko sa ito. Oh, mga ka. Yeah. Yung mga ka. Ito, ang creepy na talaga, guys. Hindi ko to alam. Yeah. Wala naman. Ayan. Okay na, guys. Guys, nawala na yung multo. Guys. The multo is not real. Napatigil na natin mga kaibigan na Ghostbusters ang aking mouse. Ayan, so mamaya tama na tayo sa tawanan. But, actually, nakisama naman yung signature trust at saka Mineski. Walang nangyaring masyadong matinding engagement so far everything I have seen. Grabe. Hay, nako! My God! Anyway, Jay dito nahuli mga kaibigan. Where's the detection coming in from Signature Gaming? Ayun! Meron silang daswal ito. Doon na Stanini. Huli si Bimbo. Right clicks na lang daw. G, trying to do something. Where are the heels? It won't be enough. Snowball para sa kanya. Sabi niya, ikaw naman, Jer. G dito hinahabol ng logo ng VGK. Ang ganda naman ng tali. Chicks. Tumulong si QQ dito mga kaibigan with that grease but won't be enough. Detections again. Hanapin kung magiging perfect shackle out ba to. 3 in a row. Hindi. May po dito ng huli mga kaibigan. Kill ni Batman. Patay ka agad. Meron ditong call down. Hitting Jules I guess. Tinamaan siya ng isa. Tumatakbo. Ayun. Snowball na daw para mas malaking pero. Jesse Bash dumami pa. Echo Slam not gonna hit. The stun won't hit. At in-uppercut hanggang mapuginaw. Kukupala, tingnan natin kung kaya ba niya gawin yung ginawa niya kanina. Makipaglaro siya dito sa kapalaran, humahabol. Jap and company. Trying to run away. Shuriken toss. There we go. Isa pa. Cooldown mo, sir. 6 seconds, 5 seconds, 4 seconds. 3. Kulang ang kanyang mana. Hindi, ito. Pagka-Greaves. Pero it won't really matter anymore kasi nasa malayong kabayasnan na ang Signature Trust. And the score is 16-20 in favor of the Thailand Sensation. 5K para sa Mines. Hindi ko talaga naiintindihan. Ganun ba talaga ka-OP ang track, sir? Almost every engagement is in favor of Signature Trust. Unless bug yung aking gold graph. Puro pang Mineski. Grabe naman ang... Well, okay. Across the board, sa mga nangyari, mas maraming naging benefits yung Mineski. Nakakuha sila ng Torre and stuff. Pero ito, mga habol lahat ng Signature Trust with getting Roshan. Ayan. Wards placed. No clue ata dito mga kabahay, hindi naman masisidek ang Signature Trust. So okay na okay yan. They're gonna get Roshan. Free Roshan para sa Signature Trust. Corky or joke lang. Si Jairo kukuha syempre ng Aegis dito. At ito nakakuha sila ng Torre. Second Torre para sa kanila. Third actually. Kung susumahin mo lahat-lahat. Samantalang isa pa lang ang nakukuha ng Signature Trust is despite them actually putting pressure in that early game, giving them that ample opportunity to press on the bottom side of the field. Pero nangyari dito, parang nung sumabay ang Mineski, hindi lang kills ang nakuha nila, kundi pati objectives. Yes, mas maraming kills yung Signature Trust. Pero sabi ko nga sa inyo dati, mahalaga ang Torre. Ang Torre hindi na tumutubo yan, parang tiwala yan. Pag nasira na, hindi na naayos minsan. Anyway, ito. Naku po, my pro. Lulubid ba yan? Charge para kay Jay, Bimbo dito might be in danger. Tinigil mga kaibigan! Tinigil ni Hehe! Na Shuriken! Hindi pa. Pero tumigil siya kasi sarili niyang choice. Capable daw siyang mag-decision sa sarili niya. And that led to another tower for Gigabyte Mineski. I think the Greaves is doing it. Napakalakas na sustain kit ang meron itong Gigabyte Mineski ngayon. Shadow Wave plus Greaves gives them lots of HP and mana to spam their spells and actually tank. Let the creeps do the talking. Sa ganitong sitwasyon, ang Signature Trust gusto siyempre nilang umupensa. They have Roshan. Ang problema itong Mineski takbo ng takbo at sama ng sama. So, sa ganitong klaseng lineup na sustain-oriented, ang hirap nilang patumbahin. Feeling ko, sa ganun nga, ma-outperform ng Mineski yung Signature Trust Kasi after, Signature drops everything that they have. Isang Graves, isang Shadow Wave, tapos makakapag-free Laguna ang Mineski, makakapag-free setup ng Requiem, di ba? Pwede ko kupal mga naglalaro sa Apoy, naglalakad-lakad lang siya. Tingnan natin, naglagay ng track, kita ka boy, ano gagawin? Where's the detection? No, not gonna be used by Signature Trust so far. Meron sila ditong Fiend's Grip na hindi ko pa nakikita ang gamitin.
Kaya abangan natin kung ano pwedeng gawin nila dito. Again, di pa naman tapos ang laban. Ah, pagdating sa score ng mga signature trust, pero pagdating naman sa gold, eh, alam natin kagad kung ano nangyayari. Ayan, ano sasabi? GG trust daw. Ayan, wala pa naman. Oh, wala pa. Ayan. Sabog daw yung caster. Eh, ikaw ba naman eh, mapagod ka sa... Uy, nawala yung screen. Ikaw ba naman, nag-crash ba? Ay, akala ko nag-crash. Ikaw ba naman eh, galing kami sa TI5 eh, syempre. Di ba? Sa mga, ano, ngayon lang nakapag-tune ulit sa Mineski TV, naging busy rin kami. Madaling araw nga lang kasi nagkaroon kami ng TI5 coverage kami ni Paring Duno. Kaya ayan, almost 3 days na gising kami 24 hours kasi bukod syempre sa pagkakas, eh, meron din kami mga responsibilities. Si Duno bilang yung work niya sa Mineski Cyber Cafe, tapos ako naman yung sa ESL naman. Eh, kaya, kumbaga, bogsang-bogsa kami. Tapos yung pang pub stop na sobra namang epic. Talagang, alam mo, guys, eto guys, dati, ako, mismo ako, gusto ko manood ng TA5 on the privacy of my own home. Mas masarap. May pagkain ka, syempre, nakataas ang paa mo, ganyan-ganyan. Kaya yung pub stamp, nung una ko yung nabalitaan, nung dati pa, TI3 pa lang, parang sa... Pero ngayon,
spamming track everywhere. Pero Bimbo, masama ang plano naman magpapaputok ng butche. Lakels! Erased from the map! Killing spree taken by Bimbo. Ito tumatakbo na sa ng, gamitin mo naman, Zer. Sayang naman ang Fiend's Grip. Dali, first day high. First day high. First day high. Ayan na, first day high mga kaibigan. At patay kaagad si Bimbo dito malamang. Hindi, dumating! Naku po! Jesse Bash with that cover move. He's gonna die pero magdadala siya sa libingan mga kaibigan ng at least isa. Patay si Bane Elemental. Abangan pa dito si, Mypro. He's dying in the hands of Jules. Jump Den, susunod sa yapak ng kanyang mga katoto. Jesse Bash pumik, nagdabog sa lupa. Bumomba para sumislam dunk. Pero wala siya nakita. Apat ang Jaipots mga kaibigan. Si Hehe dito ang magkikwento sa mga anak nila kung anong nangyari. Grabe. Yun ang kagandahan talaga. Na ang lakas ng sustain nyo. Not only do they have shallow grave, they have wave plus guardian greaves, giving them some sustainability. Hindi nga lang some sustainability, kundi talagang yun yung lifeblood nila eh. Kaya sila laging buhay sa engagement. Anyway, the start, waiting for Jesse Bash. Oy, huwag ka na mahiya. Ayan, nakapag-charge pa tuloy. Ito na yung Fissure. Fissure mo boy, patikin mo mga 8D. Ayan, hehe. Ni right click, ni lasit. Sabi ni Coco Pal, wait, right click, patay. At ngayon, nakikita ko na kung ano yung future ng Mineski pagdating sa susunod na mga engagements. With 4 staff on Bounty Hunter, medyo hindi ka na matatakot sa Snowball. Hindi ka matatakot sa Calldown. At least one would be saved. Shackle Shot would still be a threat, of course, pati yung first day high. Ito, Fiend's Grip. Pero nonetheless, you have all the tools that you need to evade those initiation skills coming in from Signature Trust. Sa kanila naman, as long as, ayan, 2 BKBs. Meron silang 2 BKB dito mga kaibigan to catch everything that Earthshaker can throw, as well as Lina to a certain extent. Pero syempre, meron pa rin siyang Laguna Blade na tumatagos. Tagos hanggang garter ng brief mo. Kaya yan. Kukupal mga kaibigan. Sabi niya, akin na yan, Jules. Asa pa si Kuku eh. Akala ko siya kukuha eh. Pero binoto lang siya ni Jules as compensation, syempre. Jesse Bash, nice ward. Not gonna spot the rune. Pero the most important thing is makikita niyo yung mga lumalaka dito sa area na ito. This sentry is actually good as well para makita niyo yung mga nangyayari dito. Ayan. Kung sakasakali man na ninja moves ang Signature Trust, makikita niyo yung wards. Kung may ward placement na maganda from Signature Trust, there's a chance na mag-Roshan dito itong former Myth Trust. Kaya yan, ginagawa nila. Wala lang, nagpapaikot-ikot sila dito. Yashamaru, wala pa rin kahit man lang blink. Okay lang naman yan. Uy, gusto ko to. Can be a Skadi. Can be a Lincoln Sphere. Alam nila nag-Roshan. Nangamoy Roshan daw. Can be a Lincoln Sphere. Can also be a Hex for Wind Ranger, pero I'm leaning towards Hex really. It's either Hex or Lincoln. Lincoln to at least offset yung Laguna Blade or track, pero with track, I think madaling mapupugo yung Lincoln mo. So ngayon, ang nakikita ko lang talagang logically sound decision making from Signature Trust Mypro is for the Hex. Pero again, hindi naman tayo magagaling. Sila yung pro. So, decision nila yan kung anong gusto nila mangyari. At habang ganito, basa muna tayo ng chat. Hindi, may charge. Para ikukupal. Again, where's the detection? Ako meron siyang gem. Tingnan natin. Kung sulit ba ang gem na yun o baka naman mamigay lang siya ng alahas dito kay Princess Sarah. Kung mahabol sila. Jesse Vash running away. Meron siyang Blink Dagger, I believe. Meron nga siya Blink at saka Force na pa pala. Jab dito nakatago. Oy, detection. Pero si Gio nag-take na marami. Oy, Lakels! Grabe! Isang Laguna Kaboy na itulak. Hindi naman nakapag-ulti si Jay. Gagamitin ba niya yung kaagad? Naku po, Bimbo Mabay na 17. Yashamaru with that last hit. Lakels dito. Would TP out. And despite eating that Laguna Blade, sabi niya, okay lang ako. Malaki na ako, binata na. Tatakbo ba si Mypro? Tatakbo siya, syempre. Nalagyan siya ng truck eh. So this would be a Lincoln Sphere instead, unless Battle Fury yan. Kaya alam natin na defensive options is now up for Signature Trust. No true offense coming in from Wind Ranger as of yet. Pero tama ba itong ginawa niya? Lumapit na siya kagad kay Roshan kahit meron pa siyang track. Baka masidek kayo niya na napanood ko na yan guys. Alam ko na to. Ayan, wala pa rin daw marinig. Naku po, wala daw audio. Yung in-game sound. Ano bang audio yun? In-game sound? Okay.
So ito kukuha ata sila ng Roshan nang hindi man lang ma-challenge ng Mineski. Let's see. This will be the second Roshan for Signature Trust and the second for the game as well. Oh, huli si Jesse Bash. Hindi siya makapag-blink. At nakuha nga. Secured again by Lakels. Nag-blink dito. MyPro. Nilagay niya si Jesse Bash. Naku, nalubid! Pero nakabuti mo ng Fisher. Call that would be used. Remove him from the map. Easily. Dust. Pa. Bakit kaya? Wala lang. Parang lang sabi mo, nakapag-dash siya. At hanggang ngayon, hawak pa rin ni Bane ang wand ni Lakels, mga kaibigan, no homo. Siguro, hindi, feeling ko bibitawan din niya balang araw. Kung sa kanya, bitawan na niya eh. O baka naman lucky charm kasi. Baka naman swerte, di ba? Pampaswerte. Pampalakas ng loob, di ba? Ganun yun eh, yung mga pag binigay sa'yo ng, ano mo, ng mahalaga sa buhay mo, yung mga mahal mo sa buhay. Kahit gano'n siya ka-chuplet, halimbawa, kahit sabihin natin na luma na siya, hindi mo siya itatapon kasi may sentimental value. Yun yung pakiramdam ni Yashamaru. Kaya hindi niya mabitawan, guys. Itong wand ni Lakels. Di ba? Ganun, ito mo, yung wand ni Lakels, oh. So, maikli lang. Charge mo na kay Hehet. Kaya saan niya papunta? Mukhang papunta ata kay Jay. Hindi. Naku po! Ba't ka nandyan? Naku! It's a disaster! Oh no, mga kaibigan! Naging watchtower po! Si Spirit Breaker, i-re-enacata niya yung Lion King, hawak na si Simba. Hindi. Charge na siya palis, syempre. Papunta sa Creeps. Kung hinintay na lang niya na lumitaw to si QQ. May gem na rin sarili dito ang Mineski. So, they aren't really afraid of any sentries up in his way. Not to mention, they can counteract yung map control na ginagawa ng Signature Trust. Kasi, naniniwala ako ngayon sa, na ang meta ngayon is very tempo-oriented at nawala yung aking feed dito sa kabilang screen. Ano kaya nangyari? Yun nga. Sobrang tempo-oriented ngayon kasi ng Dota 2. Welcome! Ayun, welcome daw. Nice one. Pero nga, sobrang tempo-oriented ng Dota 2 ngayon, yung meta. Na anything that can stop yung momentum mo sobrang importante. Isa sa mga pinaka-prime example is Techies, kaya nga siya binaban. Naga would be another option, kasi yung Song of the Siren nakakaasar. Tapos, yan nga, yung mga wards na medyo cock-block, nagpe-prevent sa'yo from ganking. So, medyo importante na rin na makakuha ka kagad ng gem. Just to be sure na walang map control yung kalabang team. Sasabihin nyo guys, Kuya Denki, obvious na yan eh. Pero ngayon, mas blatant na siya. Na mas importante kumpara sa noon. Anyway, na-stand pa rin si Bimbo mga kabiyan with a silver edge. Pero nag-charge na mga kabiyan, pumasok sila dito. Lupin, hindi tumama sa dalawa. Okay lang yan. Ako po, ito naman po yung 17 patay kagad ng dalawa. Si Bimbo, nag-invest na lang. Pero tandaan nyo, may gem yung mga yan. Nagtago, mami, napatulog si QQ para mami, kakapin naman ng person niya, hindi niya ginamitan na kahit ano pa. Nag-grieve sa sarili para makatakas. Pero you know the Signature Trust is on the prowl right now. Naglubid, hindi tumama. Nag-ano na lang? Power shot, para lang cool. Samantalang ito, makukuha ba nila yung mid-tier 2? Hindi pa nila makukuha. Score is now 24-30. Nagbago na ba ang goal graph? Finally, going in for a downward sway in favor of Signature Trust and Mineski feeling lost sa nangyari sa kanila. Hindi nila, alam mo, tanggap nila na kayang-kayang umopensa ng Signature Trust, pero hindi man lang sila nakagamit ng sustain moves. Remember, ayun ako! Nalubitan pa! Dalawa! Nagyakap mga kaibigan si Jules at saka si Kuko together forever. The Yules would be used. Where's the blink? Hindi gagamit ni Jules. Sabi niya, papalaga ako Glimmer Cape, pero kitang-kita siya nasa ng track. Nagamitan na siya dito. Uppercut. Hindi! Laguna! Sa muka! Burado! Bimbo! Sinusubukan mabuhay pero madadaan na sa right click. Naku po, Jay! Oh no! Jesse Vash! Saktong-sakto ang pasok na to mention yung RNG moving in favor of Bimbo dito. Nag-miss si MyPro, tas saktong-sakto natin yung Jesse Vash kapag fissure pa. Preventing his eventual demise. Mineski mga kaibigan, kapit sa dalawang may gem, naglaban, nag-dash in, ako, ganda ng use, canceling the charge, hindi, nag-BKB at nag-TP out. Where's the cancel? Can't really do anything. Nasaan yung? Hindi ko nahabol. Habulin ko sana yung missile animation nung atake ni Lina. Parang may swag. Habol natin yan. Chee! Oh! Hala! Chee! Yan. Yan. Pasensya na guys. Wala akong magawa. Pero yun, the score is now 25-30. Not really that much of a change. Pagdating sa momentum sa larong ito, Mineski still moving forward. Tapos ito namang Signature Trust, nagbibida-bida. Wala daw sound.
Sa Dota TV, ayan. Kasi nga, delay. Ayan. Delay kasi. Pasensya na, guys. So, mukhang okay naman na tayo dito, rock and roll. Ay, teka lang. Maninigurado lang ako. Gusto ko lang lagyan para lang masabi na narinig. Hello, check. Ay, hindi pala marinig, tama. Kasi iba yung may hawak ng mic. Ayan. Sa loob po ng game, wala talagang sounds since, po. Nasa prod namin yung mismong, nung game. Kaya chill lang kayo. Diba? Anyway, magandang defensive option to for Signature Trust to actually relegate the Lincoln Spear dito sa kanilang sa kampi nila imbis na isolohin lang ni MyPro yung yung magic block. Bigyan niyo yan kay Gyro para medyo sulit. And anyway, Monkey King Bar para kay Gyro dito would be a very big thing. I believe meron ng butterfly Oh, yan, may butterfly na si SF. So one guy down, pwedeng i-right click niya dito. Lina naman, hindi naman butterfly yan, di ba? Jules naman, securing his Bloodstone, a very weird build. Sanay na tayo sa item progression ng Lina, to be honest. Alam natin na Jules, Blink, Aghanim, Refresher, ganyan. Pero ito, sabi niya, gusto ko ng Bloodstone. I need swag in my life. Uy, di sige. Tingnan natin kung magiging effective ba yan. Itong mala Storm Spirit na item choices from Jules Lina. Di wow. Kasi pa di ko nakita ang item. Anong binuo niya dito? Lincoln's nga tapos wala pang follow up. This I think is a little bit shoddy for Signature Trust. Kailangan niya ng items eh. Feeling ko kailangan niya ng damage, I mean. So bili ka naman diyan ng konting damage. Ano ba naman yan? Kano naman, Zer? Battle Fury. Joke lang. Ano lang. Di ba? Ay, wala daw ba si Lon at Trike? Wala si Lon at saka si Trike. Easy lang kayo. Ayan, busy sila. Busy. Ano nga dito? Game na ba? Hindi pa pala. Hindi pa. Ayan. Ayan. So, hintayin nyo lang guys. May delay lang tayo dito para maayos yung stream. I think, yung standard natin is more than 6 minutes para ma-prevent yung stream sniping. Kaya kung may reklamo kayo, make sure na we make sure na okay na siya, di ba? Meron palang 3 minutes na delay. Ayan. So ngayon, kumbaga, pag nabasa ko na siya, malamang ayos na. Pwedeng ganoon, di ba? Pag narinig yung binasa ko na siya sa stream, ibig sabihin nun ayos na. Pero kung di pa ayos, sabihin niya lang kaagad kasi andito yung mga prod natin, sila yung nagmamanage nung ating stream. Ako naman focus lang ako dito sa pagsasalita. Wala naman na akong ibang ginagawa. Kasi baka iniisip ng iba, one man team to. Hindi naman. Easy lang kayo. Ayan. Jules, hindi pa rin buo ang kanyang refresher orb. I really believe this is a refresher orb kasi Lincolns would be another choice kasi alam natin ang mga Pilipino mahilig mag-Lincolns eh. Remember TI1 na yung Mirana nagli-Lincolns? Kaya natin baka naman yun ang gusto niyang trip dito. Pero a refresher would be very amazing. Effectively eliminating Gyrocopter from the get-go. Kaya niyang i-one-shot si Lakels kung Laguna, Refresh Laguna comedy, di ba? Pero ito, nagpupush si Lakels ng pressure lang. MyPro, trying to defend. Let's see kung kaya ba niyang pigilan si Jay. Naku po, naglubid. Malianti naman mga kabe. Medyo kumapit sa dalawang creeps. Won't really matter for Mineski kahit mag-blink in siya doon. Kasi ang gusto talaga nila Ettore. And anyway, without BKB, MyPro can't really do anything versus the lockdown of Jules. Kapag Niels na siya, alam mo na kagad kung ano mangyayari susunod eh. Di ba? Kaya ngayon, medyo tama siguro ginagawa ng Signature Trust na sige, farm lang tayo. Huwag muna tayo makipagsabayan. We have the more offensive-oriented lineup, pero sa ganito, huwag muna. Hintayin natin na tayo yung tumaba. Blink para kay Jap. Okay yan. Nakita ko na pala yung item yan. Sino pa? Bane naman has his 4 staff. No blink para sa kanya. No BKB. Which is actually okay naman siguro. Shadow Blade para kay Spirit Breaker, which would be an eventual Silver Edge to remove the passive of Lina. I think natatanggal yung over Fiery Soul eh. Pati yung Presence of the Dark Lord. Not necessarily Necromastery. Tapos ngayon naman, nakita natin Satanic is now up for Lakels Gyrocopter. And if Mineski has their presence of mind, malamang scouted na nila yan. Kaya na pa siya daan sa sa Observer Wards. So malamang nakita nila, alam nila, aware na sila sa Satanic nito ni Lakels.
Satanic na rin anyway para kay Bimbo. So kanya may pagsabayan dito. Gio with his Medallion of Courage and Urn of Shadows. Dalawa yan na based on Sobi Mask. Jesse Vash, Blink Force, that's it. Wala pa siyang ibang item progression. At yan na nga, finish na po. Ang Refresher Orb. And could be an eventual Blink as well. Hindi ko nga lang alam kung ano yung expendable item dito. Cannot really be the Blink. Ay, the TP. Mahalaga tong TP na to para sa buhay at buhay ng Mineski. Kailangan nila kailangan nila makapag-mobilize ng sobrang bilis, kung hindi sila yung matatalo sa positioning ng Signature Thrust. They have Snowball, they have Charge. So, kung hindi sila makapag-respond ng mabilis, sila yung mayayari dito. Mamaya na yan, tingnan natin kung baka may mangyari. Lakes mami, gumamit na ng call down. Alam nila nag-Roshan dito. Ang Signature Thrust. Where's the Blink? Blink mo lang, wala Oy! Nanakaw! Hindi! Lina will be taking it, mga kaibigan. Nakala ko din moment na yun ng Signature Thrust. Pero Lakes, ay pag-right-clickan, wala kang call down, pero okay lang yan, nabuhay pa siya. Salamat sa Satanic J, mga kaibigan, bubuhay din mag-uli. Naku po, Refresh, Kidlat, Jaipots, mga kaibigan, may New Dying as well. Dalawa agad ng course ng namatay. Yashamaru ni right click, Yule Scepter, Abang, Buga. Hindi, right click. Yun, namatay na nga siya. Salamat kay Kyuku Shuriken at ngayon, dire-diretso ng pag-abate. Mineski, mga kaibigan, hindi pa daw tapos. Kahit lamang kayo sa score. Game na game kami. 12k net worth advantage, yun ang nagagawa ng track gold from Bounty Hunter, mga kaibigan. Literal na track Dota ang nangyayari ngayon. So ito, mag-push na sila. Actually, 2 sides is being pushed right now. Bimbo, with that timely DD rune, taking this bottom tower by himself. Tier 3s are being threatened on both lanes. Both 2 lanes, mga kaibigan. Ako po, Kyuribal tumutulong na. Jay, taking lots of damage. Jesse Bash, nagdabog sa 2, 3. Hindi pa. Kulang pa. Nakapag-windrun, not to mention, nakaklick din rin ang kanyang Glimmer Cape uppercut para kay Jules. Pero kapote na naman from Gio, saving him. Grabe. Naku po, Kukupal pumapasok ng Shuriken, right click na daw muna, isa pang right click. Sige pa. Isa pang chicken. Pumasok siya muna sa ng first aid. Hindi. Binawasan na ng damage. And Feeble, nag-invest. No, may detection ba sila? Wala na silang gem. Isa pang right click. Naku, hindi nag-trigger. Yung Ginada, ito na po magugulungan siya. Blinking out. Escaping Jesse Vash. Naku, nahuli powers the stun. Tumama, hindi tumama. Dito kay Jap. Samantalang habang naglalaro sila dito sa may, sa may loob, pinupush ng 3. Yung Raxes. Kukupalad would die, pero doesn't really matter na kung ano nila gusto nila makuha dito unless magkaroon ng malupit-lupit na comeback. Yashamaru! Patay ka agad. Naku po, ito pa, nagpresito pa itong dalawa na kapag rekim na ba? Hindi niya nagagamit ito. Laki ito may pag-right-clickan. Gumamit ang kanyang ang kanyang Satanic, pero walang kwenta yan dahil sa kidlat ni Jules, and GG's would be called Mineski. #TrackDota. Grabe. Kahit sabihin mong lumalamang talaga sa hero kills walang arit hanggat na kumikita ng track gold ang Gigabyte Mineski, meron silang safety net pagdating sa gastusin sa buhay. So that is the power of a bounty hunter plus sustain.